Magandang araw po sa inyong lahat. 1st of May na po ngayon. Napakabilis po ng panahon. Parang kauumpisa pa lang ng 2023, pero andito na tayo sa kalagitnaan ng second quarter ng taon. Maya-maya lang ng konti, hindi natin mapapansin, sisilip na naman si Jose Marichan. Anyway, nakarating na po sa US ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ating First Lady Liza Marcos. Malamang may mga umiiyak na naman dyan, yung mga nagsasabing hindi makakatungtong si President Bongbong Marcos sa US. Pero ito po ang magpapatunay. Nasa US na po ang ating mahal na Pangulo. At ang sabi niya tungkol sa kanyang pagbisita sa US, "My visit is an important one, as they all are, because they are part of our efforts to further reinforce our already strong bonds with the United States by bringing our alliance into the 21st century. The President is traveling to Washington, D.C. for a meeting with U.S. President Joseph R. Biden, key cabinet officials and legislators, which is set to reaffirm the Philippines and the United States' commitment to foster their long-standing alliance." So ayan po, dun sa mga ayaw na makipaglapit ang ating presidente sa US, wala po tayong magagawa. Siguradong yung move na yan ay pinag-usapan po ng ating presidente at ng kanyang mga tauhan sa gobyerno. Para sa akin, okay itong pagpunta niya sa US Para itong China na to, hindi tayo binubuli-buli. Nakikipagkaibigan tayo sa kanila, nakikipagkaibigan kunwari sila sa atin, pero yung kanilang panghaharas sa atin ay hindi matapos-tapos. So mabuti na yung malaman ng China na hindi tayo basta-basta magpapabuli. At para sa akin, opinion ko lang po mas mabuti meron tayong alyansa with the US just in case. Kung meron pong masamang senaryo na mangyari, meron po tayong kakampi. Pero siyempre pinapanalangin natin na wala po sanang mangyaring hidwaan o gyera between America and China. And I am very sure hindi po pahihintulutan ng Diyos yan. Kasi ang Pilipinas po ay destined to be a powerful nation. Yan po ang plano ng langit through the presidency of Bongbong Marcos. So kung may mga eksperto po na nagsasabi na gegerahin tayo ng China dahil dumikit tayo sa US, may mga eksperto din naman na nagsasabing hinding-hindi papasok sa gera ang China sa USA. So tayo naman po, nananalig po tayo sa langit na hindi po pababayaan ng Diyos na magkaroon ng gera between the US and China. So nandun na po ang ating Presidente Bongbong Marcos at ang kanyang asawang si First Lady Liza Marcos na kamakailan lang ay nagdaos ng Sports Day sa Malacanang grounds. So hintayin na naman po tayo kung anong sasabihin ng mga antay dyan. Hindi naman po sila nawawalan ng negative na masasabi sa bawat kilos ni President Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Marcos. So pabayaan na lang po natin sila. Bayaan natin silang mamatay sa inggit dahil ang mga talunan will forever be talunan. At yun lang po ang way nila para kahit papano ay maaganti sa pagkakatalo nila. Ang ilambast or siraan ng siraan, batuhin ng kung ano-anong akusasyon ang ating presidente at ang ating First Lady. Teka muna, nakita nyo ba kung sino ang bisita ni First Lady doon sa kanyang Sports Day? Walang iba kundi ang katunggali ni President Bongbong Marcos na si Manny Pacquiao. Ano bang ibig sabihin nito? Magkipag-alyansa na ba si Manny Pacquiao kay President Bongbong Marcos? Yan naman po kasi ang sinasabi ng ating presidente. A friend to all and enemy to none. Kahit na kayo ay kung ano-ano ang sinasabi nyo nung panahon ng eleksyon, tapos na ang eleksyon, suportahan na lang po. At yan po ginawa na ni Isko Moreno. At ngayon, ni Manny Pacquiao. So doon na lang sa mga bitter na talunan na hanggang ngayon ayaw makiisa at ayaw makipagtrabaho sa ating gobyerno, pabayaan na po natin sila. Dahil tulad nga ng sinabi ko, atalunan will forever be atalunan. Lalo na kung ikaw ay super bitter na sore loser. So let them be. Yun po ang kaligayahan nila. Kung ano man ang kanilang binabalak sa mga susunod na panahon,
hindi na po sila magtatagumpay. Dahil ito nga nakarang eleksyon, hindi sila nagtagumpay kahit anong ginawa nilang pagbagsak kay Bongbong Marcos during the election campaign. Hindi po sila nagtagumpay. So okay po yung ginawa ni Manny Pacquiao. Tinanggap niya ang imbitasyon ng ating First Lady to grace the occasion. At kahit na ano pa ang kanilang binitawang salita tulad ni Isko Moreno, ngayon ni Manny Pacquiao during the election campaign, tapos na po yun. Ganun po talaga ang demokrasya, ganun po talaga ang eleksyon. Ang maganda niyan, itong dalawang ito, after the election, natalo man sila, handa silang tanggapin na sila ay natalo at handa silang makiisa sa bagong administrasyon. Ganun po dapat. Dahil kung hindi mo matatanggap ang resulta ng eleksyon, huwag ka na lang tumakbo. Famous words by you know who. And speaking of the First Lady, talagang ayaw siyang tantanan ng mga grupong gustong ibagsak ang gobyerno natin. Hindi nila kayang pabagsakin si PBBM kaya dinadaan nila kay First Lady. Lahat na lang ng klaseng akusasyon, pagbibintang, ibinato na nila kay Liza Marcos. Pero dahil hindi sila pinapatulan ng mga Marcoses, nanggagalaiti sila at lahat na lang ng pwedeng gawing issue na ibato kay FL ay gagawin nila. Sabi nga dito, pati si First Lady sinisira na ng mga vloggers na walang makontent. Hindi na sila nahiya, pati asawa ng presidente dinadamay. They are casting doubts in the minds of the supporters of the current administration. Pero dun po sa sinasabi nitong yung mga vloggers na walang makontent, talagang ganun po. Kaya po nagtayo ng vlog or ng channel ang kung sino man mga vloggers or content creator para magkaroon sila ng content. At libre naman po kahit anong issue ang gusto nyong gamitin para sa content nyo. Sa akin, okay lang yon. Doon sa mga vloggers na walang makontent, di sige, para magkaroon sila ng content, gawa nila ng issue si First Lady. Yan ay kung may maniniwala sa kanila. Konti lang naman po ang naniniwala sa grupong ito na talagang hell-bent on destroying the First Lady. Sabi dito, they're casting doubts in the minds of the supporters. Hindi yan. Kung talagang ikaw ay supporter ng current administration, no amount of maligning, hindi sila makakapag-cast ng doubts. Alam nyo ba kung ano ang latest sa issue na binabato nila sa ating First Lady? I hope I am wrong. Pero parang meron akong naririnig na issue tungkol sa skandal. Sex scandal naman daw ngayon kay FL. Oh my goodness! Wala na ba talaga kayong maibato? Porque hindi kayo pinapansin, hindi pinapatulan yung mga tirada ninyo, aabot kayo sa ganito ka duming tactics para paniwalain ang taong bayan na ganun kasama ang First Lady na asawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, ako kinikilabutan sa bawat issue na inilalabas nila against kay First Lady. Ang sa akin na lang, karma is a bitch, tandaan niyo yan. It will strike you sa panahong hindi nyo inaasahan. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ako, I believe in that commandment. Matakot itong mga taong nagpapakalat ng gantong mga issues. Nakikita natin kung gaano kadisente ang pamilya Marcos. Pero mula dun sa issue ng alcoholic, tapos dun sa polvoron issue, ngayon dito naman sa scandal na to, sa tingin ninyo, makakapagpalaki si Bongbong Marcos at si Liza Marcos ng mga anak na matitino, magagalang, mababait, kung may katotohanan itong mga pinakakalat nilang akusasyon against Bongbong Marcos and First Lady Liza Marcos. Mag-isip-isip kayo. Doon sa mga gustong maniwala sa ikinakalat ng grupong ito, I'm sure alam nyo kung sino ang sinasabi ko. Dahil sila ay ayaw patulan talaga ng Marcos couple. Lahat na lang ng klaseng issue, ilalabas nila. Pero meron na ba kayong nakitang ebidensya tungkol sa skandal na yan? Wala. Basta ako sinasabi ko, hintayin ninyo ang karma ninyo. It is just around the corner. Gugulatin na lang kayo. Nasakal-sakal na pala kayo ng karma.
So ngayon pong nasa stage ang ating Pangulong Bongbong Marcos, VP Inday Sara Duterte will be the country's OIC habang nasa US o nasa abroad si President Bongbong Marcos. Dahil nga po after ng US, pupunta po sa coronation ni Prince Charles or ni King Charles ang ating Presidenteng Bongbong Marcos at si First Lady Lisa. So mga ilang araw yun siguro, give and take 10 days at si Inday Sara ang magiging OIC. Ngayon, may pinapakalat naman silang mga kung ano-anong rumors na naman dyan. Sabi dito, mukhang may linuluto ang mga bidder para siraan at ibagsak ang Pangulong BBM at itataon sa pagbiyahe niya sa April 30 to May 7. You won't succeed because the 31 million are always ready to defend and protect him. Sabi po kasi dito sa nabasa ko, ngayon daw wala si PBBM kikilos para sa demolition job. So minamaliit nyo ang VP Inday namin? Sige, try nyo lang. Kahit na anong gawin nila, hindi makikinig si VP Inday Sara sa inyo. Kung anuman ang binabalak ninyo para paalisin or patalsikin si President Bongbong Marcos sa pwesto niya at ipalit si Inday Sara. Hindi po ganun si VP Inday Sara. You should know her better. Hindi niyo matitibag ang magandang tandem ng ating Presidente and VP Sara. Dahil ngayon nga na nakaalis ang ating Presidente, may pinapakalat silang petition. Ito po yung Let Sara Duterte Lead the Country. Anong kalokohan ba naman ito? Ito po, mayroong petition dito. Let Sara Duterte lead the country to end the budol administration of BBM. Anong kalokohan ito? Anong budol ang sinasabi nyo? 31.6 million ang bumoto kay President Bongbong Marcos. Sasabihin nyo na budol-budol yung 31.6 million na yon? Ano akala ninyo? Mas matalino kayo sa amin? Yung dami namin na bumoto kay Bongbong Marcos? Sasabihin nyo na budol kami? Kayo ang patuloy na nagpapabudol sa mga dilawan, sa mga pinklawan, sa mga anti-Marcos. Kukunti lang nga kayo eh. Kung pagsasama-samahin nyo lahat ng 31.6 million sa kayong mga bumoto sa ibang mga presidentiables na ayaw sa isang Leni Robredo administration. Tapos parang pinalalabas nyo, kayo ang tama, kayo ang matalino, kayo ang may utak, kayo ang nakakaalam, kayo ang hindi nagpabudol. Ngayon, ipapetition pa kayo. So, I'm sure itong nagpapapetition na to, ito yung mga pures siguro. Yung iba mga anti-Marcos. Yung bang na-frustrate sila dahil hindi tumakbong presidente si Sara Duterte. Mas marunong pa kayo dun sa tao. VP Inday Sara, alam na alam niya kung ano ang ginagawa niya. She has her own mind. Huwag niyo siyang gawing robot tulad ng mga ibang mga kandidato dyan na naging robot na at nakikinig na lang sa sinasabi ng mga nagpapaandar sa kanila. Sila ay naging puppet na lang. Huwag niyong gawing puppet si VP Sara dahil hindi kayo magtatagumpay. Ito mga ganito mga petition na to, hindi kayo papatulan ni Inday Sara. Believe you me. Kitang-kita namin mga supporters ni Bongbong Marcos ang totoong ugali ni VP Sara. So kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo kayang gawing robot or puppet si VP Inday Sara. At itong mga niluluto ninyo, mga pinklawan, mga dilawan, mga anti-Marcos, mga pures dyan, hindi kayo magtatagumpay. Kung noong araw nagtagumpay kayo na alisin sa pwesto si Apo Lakay, ngayon hindi nyo na magagawa yan. Subukan ninyo ang 31 million na nakasuporta kay President Bongbong Marcos at makikita nyo ang totoong kahulugan ng people power. So kayo po, ano pa ang masasabi nyo sa mga issues natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.